Hi everyone! Welcome again to my channel. And today's video guys ay andito ulit tayo sa loob ng aking mini greenhouse. So, nag-repotting nga pala ako ngayon ng konti. Mga 5 pots lang yung niripat ko na ganito. Ayan. So, hapon na rin. So, pauwi na rin ako bago ako umuwi. I-update ko muna kayo dito sa mga tinanim ko dito sa loob ng mini greenhouse. Ayan, yung ginawa ko ditong garden sa loob. And nagdilig ako kahapon, kaya basa sila. Tapos, eto, nagtanggal ako dito ng mga tubig sa ibabaw ng dahon. Katulad nito, ayan. Eto, nakita niyo may tubig sa ibabaw. So, ayan, nagtanggal ako ng mga tubig. So, ito nga pala yung ginagamit ko. Ayan, matagal na to sa akin. Hindi ko na alam kung ilang taon na to sa akin, guys. Napakatagal na. So, ito yung ginagamit ko. Pantanggal ng mga tubig sa dahon nila. So, dito rin. Ayan. Diniligan ko na rin. Dito. Lahat dito diniligan ko. Maliban lang dyan kasi unti-unti kong niriripat yung mga nasa dilaw. Ayan. So, ito. Ayan. Dito, diniligan ko. Maliban dito sa malaki kasi diniligan ko to nung nakaraan. So, hindi sila sabay-sabay na diniligan ko. So, ano nga pala guys, gusto ko ring i-share sa inyo. Eto. Kasi nagtanggal ako dito ng mga tuyong bulaklak. Kahapon nagdilig ako. So, ngayon, tinanggal ko yung mga tuyong bulaklak tsaka yung mga tuyong dahon. So, napansin ko, sa mga tuyong bulaklak, may mga molds. Ayan oh, kung nakita niyo, may molds. So, hindi natin pwedeng pabayaan yung mga natuyong bulaklak dito sa ibabaw. Kapag nagdilig tayo, nagkakaroon siya ng molds. Ayan, 'di ba? Pati yung dahon, nagkakaroon din yan ng molds, yung mga dry leaves. So, kapag nabasa yung dry leaves, ayun, namumuo yung mga molds sa ilalim. So, kailangan din nating tanggalin. Ito, ang dami ko nang natanggal, oh. Ayan. Mga ano. Ito, oh. Ito. Ayan, mga molds yan lahat, guys. Ayan, kung nakita ninyo. Ayan, mga molds yan. So, dito siya galing. At may bulaklak na naman siya ulit. So, ayan, kailangan talagang tanggalan ng mga dry leaves. Yan, para hindi magkasakit yung ating mga succulents. Kasi yung molds din kasi, isa din yun sa dahilan na magkakaroon ng sakit yung ating mga succulents. So, kailangan talaga tanggalin yung mga dry leaves, mga dry na mga bulaklak, ayan, para maiwasan natin magkasakit. And, dito naman, yan, medyo palaki na ng palaki yung dahon ni Fred Ives. Pahaba ng pahaba yung stem. So, hindi ko na kinatings. Tapos, yung mga dahon, bagong dahon, ayan. Unti-unti na rin lumalaki at ang dami niyang baby dito sa stem. Yan. Tapos, dito sa gilid, may mga siningit-singit ako dyan na mga krasula. Kung napansin niyo ayan mga krasula. So, baka sakaling kumapal yung krasula dito. Tapos, naglagay din ako dito ng eto, sino nga to? Nakalimutan ko ang pangalan niya. Etong ionium na to, nilagay ko dito. Baka sakaling mas mabilis siyang lumaki dyan. Kasi, yung ugat kasi niya nabulok. Tapos, hinayaan ko muna siyang magkaroon siya ng bagong ugat. Saka ko na siya nilagay dyan. So, yung kasamahan nito, mas malaki na ng konti kaysa dito. Ito yung pinakamaliit. Tapos, yung mga dati na pinakita ko sa inyo, ayan na yung mga malaki na, oh. Yan, kitang-kita na. Tapos, yung ko dito, guys, o titubans ko, wala pa siyang mga baby sa stem. So, yung iba, may baby sa stem. 2. Etong stem niya, tsaka etong isa. Pero, yung iba, wala. So, biglang laki nila. After ko silang diniligan kahapon. Tapos, meron ako ditong nilagay na, Echeveria hakuho. Nasira kasi to nung winter. Paliit siya ng paliit kasi nga, yung dahon niya nagkaroon ng frostbite. So,
akala ko matuluyan na siya. So nilagay ko siya dyan. So ngayon napansin ko, palaki siya ng palaki. Sobrang liit niya nung nilagay ko dyan. Akala ko matuluyan na siya. Yan, buti na lang at unti-unti siya naka-recover. Kasi nag-iisang Echeveria hakuhok ko siya. Yan. Tapos ito mga Douglas Hunt. Ang laki, 'di ba? Laki ng dahon. Maganda siya kapag maliit yung dahon kasi nagpiping siya. So dito para siyang grating nan. Yan, palaki ng palaki yung dahon. At naglagay ako dito ng blue haze. Ito, blue haze. Tapos etong isa naman si lavender pebble. Ayan. Yung dalawa dyan. Tapos ito ang bilis nagkaroon ng mga babies. Ito siya. To siya guys, si Sabrim. Ang bilis nagkaroon ng baby. Yan. Tapos, ito naman si Pink Frill. Sobrang laki ng dahon niya guys. Oh. Ganyan siya kalaki. Ayan. Diba? Sobrang laki ng dahon. Ayan. Diba? Maraming mga babies dyan system guys. Sa ilalim. Tapos ito si Cupid. Lumalaki na rin siya. Ayan o. Diba? Tapos may mga dahon-dahon dito. Ito dahon to ni Opalina nilagay ko dyan. Kasi nung niripat ko yung Opalina, tinanggal ko yung mga dahon sa baba. So, ito mga Opalina yan. And, yung tinanggalan ko nga pala ng mga dahon, ito, si Bruns. Yung nilagay ko sa bilog. Yan, hindi pa siya nagkaroon ng mga bagong baby system. Pero yung dahon niya, ayan palaki ng palaki. Gumaganda na. Tapos ito, kumakapal na si pinkberry. Kumakapal na siya guys. Ang chubby pa ng dahon. Napaka-healthy niya dito. Yan, si pinkberry. Tapos si Dix Pink. Ito yung nasira last year na Dix Pink ko. Ang laki na nito sobra. Kaya lang nagkaroon siya ng stem rot. Tapos kinatings ko. So ito na lang siya ang natira. Yung pinakapuno niya ay wala na kasi nabulok. So, nung winter, nasa pot siya nakalagay. Kaya lang, nagkaroon ng mga, yung dahon. Mga frostbite. Ayan, ito mga frostbite yan. Yung mga, nag-dry, mga frostbite yan nung winter time. So, nilagay ko siya dito. Baka sakaling mas mabilis siyang lumaki dito kapag nandito siya nakatanim. So, mayroon din akong isa pa dito na, Dix Pink. Ayan, ito. So, nung winter, okay naman siya dito. So, wala akong Dix Pink na nakatanim sa pot. Lahat sila nandito. Yung dalawang Dix Pink ko nandito sa direct sa ground. And, ito naman si, party dress. Yan. So, yung kasabayan nito ay nasa pot pa rin. Hindi ko pa rin nairipat. Ito. Ayan. Ito yung kasabayan, guys. Party dress. Diba? Ito green na green. Ito pink pa rin. So, ipagtabi natin. Ayan. Kaya lang, mas malaki ito. Ito dry na dry. Hindi ko pa rin to diniligan kasi plano ko sanang iripat ngayon. Kaya lang, naubusan ako ng mas malaking pot na pink na ito. So, baka bukas na rin iripat ko siya sa mas malaking pot. So, ayan, yung aking party dress dito. Diba? Ang laki. Na siya, guys? Nag 4 heads na siya. 3 heads lang to siya eh. May bago dito, sa gilid. Ayan. May bagong labas. Ito. Ayan yung bagong labas. And, yung takasago na okay na ko, palaki na rin siya ng palaki ulit. So, napakalaki nito last year nung summer.
Pero after ng summer, paliit naman siya ng paliit. Kasi nasira yung mga dahon niya sa baba. Kaya lumiit siya ng lumiit. Ngayon, ano na naman siya, lumaki naman siya ng lumaki. Ayan na siya guys. Yan. So last year, mas malaki pa siya sa kamay ko. So ngayon, palaki na siya ng palaki ulit. And may baby siya isa dito sa likod. Yan. Iwan ko kung may baby siya sa ilalim na bago. Hindi kita eh. Wala pang baby na bago guys. And naglagay din ako dito ng eto, si Rejoice. Kasi maganda siya. Maganda kasi yung dahon ni Rejoice. And yung galing sa ginawa kong garden last year na madiba. Yan. Nag-curl-curl yung dahon niya. Pero yung dahon na bago ay maliit na ulit. Yan. Nagiging compact na ulit yung dahon na bago. Tapos ito, California Sunset. Ayan. May ano to siya na isa. Mahaba yung stem. Kaya lang yung isa ay nagkaroon ng frostbite. Kasi hindi ko tinakpan. Hinayaan ko lang. Hindi ko kasi sila tinatakpan dito during winter. Kaya ayun. Napuruhan yung California Sunset ko na may baby na sana sa stem. Pero mayroon na akong pinropagate ngayon na nasa pot. Yan, California Sunset. And then ito naman ay sino nga to? May ano to eh, pangalan. Nakalimutan ko kung anong pangalan nito. Maganda siya guys. Bilog-bilog. Yung isa hindi pa. Nakatanim na pala, nakatusok na. Ayan oh. 'Di ba? Bilog-bilog siya guys. Maganda ang dahon niya. Chubby-chubby na bilog. So itusok natin ulit. Yan. Tapos ito naman, ano to siya? Pinropagate ko na Tito Vance variegated. Pero walang variegation yung dahon na lumabas. So ito yung lumabas. Tapos, mayroon tayo ditong Ellen na nagtabaan na rin. Ayan, ang haba ng ano. Napaka-healthy ng dahon, no? Sobrang, ano, laki. Yan yung ating Ellen. And, eto naman, mayroon tayo ditong, ano, eto, propagation din to na, ano, dahon. Nagkaroon siya ng variegation. Tito Vance. Yan. Tapos eto, hindi ko alam kung ano to siya. Mga ano lang to siya guys, mga dahon na nilagay ko dito. Katulad nito, ayan oh. Tapos tumubo na lang siya ng kusa. Tapos may mga ano dito na ano rin, dahon din, tumubo lang ng kusa. Ayan oh. Tulad nito. Yan, ito rin, dahon lang din to. So yung ibang dahon na nilagay ko dito, nagkaroon ng mga babies. Ito oh. Ito, dahon lang din to. Ito, tinusok ko lang din to. Yan, sari-sari na guys. Ano lang, ramdam lang kung ano yung itusok ko, ilagay ko, ayan. Minsan kasi, ano na, parang hassle na yung mga natanggal na dahon, katulad nito, ilagay pa sa tray. So, ang ginagawa ko, dito ko na lang, hinahayaan ko na lang dito. Tapos, kung medyo malaki na siya, na pwede na siyang i-propagate, ilagay sa maliit na pot, ayun, kinukuha ko na lang din dito. Kaya maraming mga maliit dito guys, oh, ayan oh. Yan. Tapos, eto naman si Romeo ko. Dalawa yung Romeo ko, yung isa nasira nung summer, tapos eto na lang siya ang natira. So, ilagay ko na lang siya dyan. Mabuhay siya, okay. Kung mag-goodbye siya, okay rin. Yan, parang tanggap ko na ano siya, medyo maselan siya dito sa akin. Kaya nilagay ko siya dyan. So, meron din ako ditong Snow Bunny. Yan, dalawa. Nandito na rin sila last year, kaya lang nakatanim sila dito banda. Dito sila banda, nakatanim, 3 sila. Tapos yung isa tinanggal ko, nilagay ko sa pot kasi malaki na siya. Tapos, eto na lang yung tinira ko, etong dalawa. Ito siya at saka ito. Ayan, may mga baby siya. Si Snow Bunny. Yan, ang bilis lang din yung mag-baby. Tapos kapag pinropagate mo siya sa dahon, ang dami ding baby na lumalabas doon sa dahon. So, para siyang nagiging instant
cluster kapag pinropagate mo sa dahon. Kaya lang yung snow bunny ko last year ay talagang pumangit guys. Sa sobrang init ng panahon, ayun, pumangit siya. So, ngayon, nireset ko muna yung mga snow bunny ko na nasira last year. Tapos, ito naman si Robra. Yan, ang dami din yung baby, oh. Dami yung baby. Nandito din sa kabila. Malaki na dito. Ayan. Tapos, meron tayo ditong, Peach Boy. Yan, si Peach Boy. Meron din doon sa, doon, oh. Ayan, si Peach Boy din yan. Tapos, meron ako ditong Monroe. Ayan, Monroe. Na tumabigi na siya. Nasira na naman siya, guys. Tapos, ito, yung nasa dulo is si, Blue Elf. Tinusok ko dyan. Baka sakaling maganda yung tubo niya dyan. And, si Allegra. Yan, ang ganda na ng dahon, oh. Tapos, yung mga kinatings ko, ayan na guys, yung ayan yung hitsura niya ngayon. Mga, to siya, Marcos. Tinanggalan ko ng head. And then, ayan. Ang daming baby sa stem, diba? Yan. Kapag, yan, lumaki yan, ayan, makapal na naman siya ulit tingnan. Tapos yung mga jelly beans, ayan. Pwede na siyang i-cuttings ulit para kumapal siya ng kumapal dito. Ayan. Tapos ito naman yung Adolphi ko dito na nasira nung winter. Ayan. Ito na lang yung natira. Pero may mga bago siyang mga baby dyan sa stem guys. Maliit pa. Ayan. May mga baby siya sa stem. Tapos, ito naman si Koi Gokoro. Ayan. Malaki na siya, guys. Yung mga babies niya na bago, malaki na rin. Pati dito sa kabila. Ayan. Yung bagong baby niya sa baba, malaki na rin siya. Ayan. Para siyang si Blue Jelly Beans. Pero magkaiba, guys. Yung dahon niya kapag na-stress ay pink. Ayan. Pink yung dahon niya. Si Blue Jelly Beans, kapag na-stress, ang dahon niya is pula. Pulang-pula. Ito siya nagpipink. Yan. Tapos, meron tayo dito nilagay. Dito ko tinanim yung si Roger C.I. Yan. Dito ko na siya nilagay. Hindi na siya sapat. Tapos, yung Moonstone, ayan. Nandito na to siya last year pa. At, ito rin. Hindi ko na ginalaw. Itong dalawa na to. Palaki na siya ng palaki. Tapos, yung ito, raindrops ko talaga guys. Oh, yan. Ito yung pinakapuno ng raindrops ko. Hinedcut ko to siya dati. Tapos, yung mga baby na lumabas dito sa stem, yun yung nilagay ko doon sa garden na ginawa ko. Tapos, ito yung pinakapuno. Mayroon pa akong tinira na 3 babies. Tapos, yung head nito ay nasa bahay. Nilagay ko rin siya direct sa ground. So, wala na akong mga, raindrops na nasa pot. Lahat sila nasa direct sa ground. Kaya lang sa iba-ibang lugar. Yung head nasa bahay. Tapos, ito yung pinakapuno. Tapos, yung baby na tinanggal ko dito ay nandoon sa ginawa kong garden. Kasi, medyo nahirapan ako magpalaki ng raindrops na nasa pot. So, gusto ko kasi malaki yung raindrops. Kaya, naisip ko ilagay sila lahat sa direct sa ground. Baka sakaling mas mabilis lang lumaki at maganda sila tingnan. Ayan. So, ito, yung mga bump niya nandyan pa rin. Pero minsan nawawala yung bump guys. Lalo na pag summer na, minsan napansin ko, wala siyang bump. Tapos, kapag medyo malamig na yung temperature, ayan, nagkakaroon na naman siya ulit ng bump. Yan. So, yan guys, yung natin. Yung latest update dito, naglakihan na sila. Yan. Diba? Pakapal na rin sila ng pakapal. Yan. Tapos, yung hanging natin dito, ayan, kailangan na rin tanggalan ng mga
bulaklak. Yan. Tapos ito oh, mamumulaklak na rin siya. Napakaliit nito. Ano lang to siya guys, freebie. Bumili ako ng succulents dati. Freebie lang to silang dalawa. Napakaliit, as in maliit. Parang ganito lang kaliit oh. Yan, napakaliit lang talaga. Tapos nilagay ko sa pot. Ayan, malaki na siya ngayon. After siguro mga 1 taon kalahati. Yan, ganyan na siya karami. Ito rin. So, mayroon ako dating ganito na variegated na matay. Tapos yung iba binigay ko sa kapitbahay namin. Tapos yung naiwan, nagkasakit naman siya. Kaya, ayun, back to zero ako sa ganito na variegated ko. Meron ako dito yata. Ito yata. Ayan oh. Ito yung variegated ko. Yan. Back to zero ako. Kasi binigay ko yung naipropagate ko. Tapos yung naiwan sa akin nagkasakit. Ayan. Back to zero ako sa pearl necklace ko na variegated. Yan. So, thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you in my next video. Bye-bye!